Sa nakaraang video, pinakita natin ang Blazing Mountain of the Gods. Ngayon naman ay samahan niyo kami ang daan palabas ng kabundukan ng Kalanasan, Apayao. Let's go! Palabas na tayo niyan, ngunit medyo nagkaroon tayo ng konting aberya at ayaw gumana si Gala. May sakit. Ito guys, papunta na tayo dun sa ating campsite na tinulugan para ayos na at makapag-cheer up, makabiyahe na tayo palabas ng kabundukan ng Kalanasan. Malapit lang ito guys mula sa Blazing Mountain of the Gods. 1 minute and 30 seconds ay nandun na tayo sa pinaka-campsite. So, mula sa campsite, yun ang idabiyahe natin. Papunta naman tayo ng Patapat Bridge. Ay hindi muna, Pagudpud. Magpapagudpud tayo guys. Sulitin natin ang ating biyahe at nasa norte tayo. So, kailangan sulitin ang lahat ng bawat minuto. Bawat oras ay mahalaga. Kaya nga time is gold. At lahat ng ating makikitang kabundukan, mga tanawin, ay atin ang sulitin, namnamin, at singhutin ang fresh air. Dahil pag-uwi natin, tiyak, polluted na naman. Ayan, eto na tayo guys. Guys, ito na, maglalakbay na tayo mula dito sa campsite, sa ating tinulugan sa may Kalanasan Road, Apayao. Tayo'y maglalakbay papuntang Pagudpud. Samahan nyo kami guys. At namnamin natin ang ganda ng Pilipinas. Let's go! Nakikita nyo ba guys? Tumadaan tayo sa gilid ng mga kabundukan. Itong biyaheng ito ay isa sa pinaka di malilimutang karanasan namin mga Tikada riders sapagkat sobrang ahonin ang mga karsada dito. At dito rin kami nawalan ng break. Yes mga guys, nawalan kami na preno sa sobrang tarik. Kaya dapat dito pitik-pitik lang ang mga preno ninyo. Ingat guys. Let's go! Ganda mo, Pilipinas! Doon sa parteng kaliwa ng kabundukan.
bangin guys. Ang lawak ng mga bangin dito at kalalaki ng kabundukan. Katabi lang natin guys ang bundok. Napapagitnaan kami ng kabundukan. Tignan niyo yung bundok. Parang may mata. Pero sa may banda rito ay may landslide. So nakakatakot dito kapag nagdan. Siguradong may landslide. Sobrang lakas ng hangin dito sa kabundukan at naugong pa ang hangin. May landslide na sirang kalsada. Walang naman ang ilalim yun guys. Tignan nyo. May sirang karsada na naman guys. Trivia. Kaunting kaalaman. Province of Apayao, road conditions, inclination can be unpredictable. Frequent closures due to weather. The Ilocos Norte Apayao Road is known for its scenic views, including mountain landscapes, but the route is not always easy. Drive slowly and remain vigilant for hazards like debris. Before you travel, check the recent updates. Ayan na guys, at dadaan na tayo sa tulay. Na kapag dumaan ka ay feeling mo masisira ang tulay. Siguro ay ginagawa pa. Kaya double ingat tayo guys.
sobrang malalang ahon at napakahaba. Sa parting ito guys, dito na tayo nawalan ng preno. Kaya, hinto muna tayo. Ayan guys, nag-free will lang si Papa Roms nyo at wala talaga pang preno. Pahinga lang saglit guys. Ang tatarik kasi naman. Mahirap ang paahon guys, pero mas mahirap ang pababa. Ang palusong, kung tawagin natin is downhill. Kasi dun tayo nauubusan ng preno. Kaya pitik-pitik lang guys. Aso kasi hindi maiwasan mag-preno at nakita niyo naman guys, puro bangin. Dinig nyo guys, nasipol pa ang mga preno. Kasama yan sa adventure guys. Oh, sasabihin ng iba, bakit ba kasi kayo nagbubundok? Ba't nyo ba kasi pinahihirapan sa sarili nyo? Ang tanong, ano ba ang benepisyo ang makukuha natin kapag tayo ay nasa nature? Kaunting trivia lang guys. Ganito kasi yon. Nakakakuha tayo ng physical and mental health benefits. Ano yun? Reduce stress, improve mood, better cognitive function, and lower risk of chronic diseases. When we are exposed to nature, it lowers stress hormones like cortisol. Ano yung cortisol? These are the stress hormones. So, na-lower niya yun. So, nadidecrease niya yun. And also, can decrease blood pressure, heart rate, and muscle tension. Eto pa, guys. Improved sleep. So, yung body clock natin, internal clock natin, ay nagiging maayos, nagiging quality ang ating mga tulog. Supports recovery. Yung mga na-hospital, galing na hospital, na mga patients, kapag exposed ka sa nature, studies shown to have shorter post-operative stays, require fewer painkillers. Ibig sabihin, hindi na halos yung mga pain na nararamdaman nyo kapag nasa nature kayo, nawawala. Totoo yun guys, promise. Try nyo kasi. And the most, ang pinakamaganda is nagkakaroon tayo ng dopamine. What is dopamine? Dopamine is happy hormone. Yes guys. So pag nasa nature kayo, kabundukan, karagatan, dagat, falls, ilog, o naman kayo nag-camping, yung happy hormones nyo ay lalabas. Malalaman nyo yan guys kapag na-try nyo na mag-camping. Uuwi kayo nakasmile. Ay konting problema pero hindi nyo iindahin kasi nga
lumabas yung ating happy hormones, yun nga yung dopamine. So, maganda talaga ang naidudulot ng nature. So, that's why we travel. So, nasagot ko ba yun, guys? Kaya kung ako sa inyo, try nyo na. Ngayon, sasabihin nyo, pwede naman sa malapit lang. May mga bundok na malapit. Oo nga, guys, nandun na tayo. Pero kung bakit namin pinipili yung mga malalayo na ganyan, tulad niya, adventure, kasama na rin kasi doon yung kasiyahan namin na mag-explore. Kasi maraming magagandang lugar sa ating bansa na hindi pa natin nakikita. At tulad niya, tignan nyo naman guys, ang lulupit ng mga bundok, diba? Pag nakita nyo yan sa in person, wala kayong masasabi kundi, wow. As in, puro wow. Promise. Try nyo talaga guys. Hindi kayo magsisisi. At talagang maa-addict kayo. Yan magandang kaadikan guys. Kasi yan, maganda sa kalusugan. Yung mga anxiety nyo, stress nyo, mawawala yun. Try nyo guys, kahit 1 month lang, 1 month, hindi naman araw-araw. Kami kasi once a month, minsan wala pa. Pero kahit papano, dapat meron talaga guys. Kasi therapy natin yan. Travel is therapy. So, nature is therapy din. So, ayun guys, kung may katanungan kayong iba pa, baka masagot po natin, i-comment nyo lang po sa comment section. Thank you guys! O, ayan guys ha. Ayan na, may konting trivia na tayo kung bakit na-rides ang mga rider. Yun talaga yun. Saan tayo masaya at nakakaalwa ng ating katawan. Therapy natin kasi yun. So, hinahanap-hanap ko talaga ang ating mga katawan. Yung ganitong nature. Talaga namang gagaan ang inyong pakiramdam. Tingnan nyo naman guys ang mga scenery dito. Look at that guys. Hindi nyo naman makikita yan sa malapit. So talagang lalayo kayo. Oh, grabe diba? Napakaganda talaga ng Pilipinas guys. Siya nga pala, trivia ulit guys. Kapag nasa nature nga kayo, langhapin niyo yung sariwang hangin kapag kayo nasa kabundukan o nasa dagat. Grabe guys, oh. Nabibiyak yung karsada. Pag tinignan niya, walang laman yung ilalim yan, nakakatakot. Bangin. Yan yung mga landslide dito, kaya delikado kapag naulan, kapag pumunta kayo dito. Okay guys, balik tayo sa trivia. Munting trivia lang. Alam nyo ba yung grounding? Ibig sabihin, kapag nasa tabi kayo ng dagat, magtapak kayo guys. Kailangan ilapat niyo yung mga paa nyo sa buhangin. Lagi nyo gawin yun guys kasi yung tinatawag na grounding. Kailangan ng ating katawan. Magandang benepisyo ang ating nakukuha. Trivia. Ang grounding or earthing is the body can absorb electrons which are supposed to help combat free radicals. Other benefits are therapeutic option for inflammation, cardiovascular disease, muscle damage, chronic pain, and mood. Diba guys, simple yung pagtatapak lang, padami ng benepisyo sa ating katawan. So, gawin niyo yan guys ha, try nyo rin. Ayan guys, binabaybay na natin, malapit na tayo sa Kapatagan. Konting-konti na lang. Pero syempre, iba pa rin yung view dito. Ang ganda guys, sobra. Ito ay isa sa hindi namin malilimutang pinuntahan naming lugar. Ang Blazing Mountain of the Gods. Napakahirap pero sulit naman.
malamig din dito guys. Kaya kung kayo ay pupunta dito, magdala kayo talaga ng doble jacket. Kasi nagmo-moist kahit may tent kayo, nagmo-moist yung hamog niya. Sobrang lamig. Literal na para kayong nasa loob ng freezer. Ngayon sa madaling araw ha. In every moment, my love will be tempted. We'll seal the forever always. Every moment, even in the face of grace. Ayan guys, ito ang My thoughts will be all inyong dadaanan pababa sa kabundukan ng Kalanasan, Apayao. Thank you guys for watching. Abangan ang part 4 ng adventure ride namin. Pagudpud at Patapat Bridge. For the love we Let's shared, ride, so explore, intense and and true. enjoy. Doesn't need to be eternal to be fruitful too. It